Nagsusulputan na mga tambalan para sa 2028 elections. Kabila na dyan ang posibleng tapatan ng girl power. Sara Duterte at Amy Marcos versus Leni Robredo at Risa Hontiveros. Pero ito ang kakaiba. Merong mga nagtatandem kina Duterte at Senator Bam Aquino. Gayon din kina Robredo at Senator Erwin Tulfo. Narito ang aking report. Para sa bawat... Ang pasabog na ito ni Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tila ipinagkibit balikat lang ng palasyo. Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo. Kahit na ang umuugong na tambalang VP Sara at Senator Amy Marcos, hindi naman na raw bago. Sila din po ang dating tinawag na team-i-team. So ngayon po wala pong maaaring tugon at hindi pa po tumutugon o nagre-react ang Pangulo patungkol po dyan. Si Senador Robin Padilla ang nagpalutang ng anye girl power na Duterte-Marcos tandem sa 2028. Pero para sa kaalyado ng mga Duterte na si Attorney Jimmy Bondoc, si Padilla ang karapat-dapat na maging running mate ni VP Sara. Among the very good candidates for VP, because ang Vice President usually is an advocate, no? And si Robin is a very strong advocate of even difficult issues. Ang misis ni Padilla na ng sinabi na hindi natatakbo ang kanyang asawa dahil hindi raw ito deserved ng mga Pilipino. Ang chairman naman ng Partido Reforma na si dating Speaker Pantalon Alvarez, maaga pa pero nagpakita na ng suporta kay VP Sara. Pero ang bise para sa kanila, dapat daw si Senator Rodante Marcoleta na anilay may prinsipyo at may legislative experience. Lumutang din ang pangalan ni Senador Bam Aquino na kamakailan lang ay nagsabing ideally dapat dito sa mga korte sa Pilipinas nililitis ang tungkol sa Duterte drug war. Pero mabilis pa sa alas 4 na itinanggi ni Senator Bam ang espekulasyon. Hindi raw siya tatakbong Vice President sa 2028. Balik tayo sa palasyo na inintriga ang kulay kanina. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasi naka-pink sa press briefing. Kulay rosas, gaya ng election campaign color noong 2022 ni dating Vice President Leni Robredo. Pero paglilinaw ni Castro, Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po, ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sinuman. ayon pa kay Castro, magkikita sa Naga City sina Robredo at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Totoo po, nagbibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. May iba pa bang pag-uusapan ang dalawa bukod sa issue sa Oplan kontra Baha? Yan ang abangan niyo. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Sakaling tumakbo si Robredo, isa sa mga lumulutang na posible daw makatambal niya ay si Senator Erwin Tulfo. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. You can say that categorically that you have no plans of running for VP or President even if may calls, sir. What if magkaroon ng calls for you? Clamor, marami pa dyan. Tignan muna nila. Siguro pag wala na, wala ng tao sa mundo, ako na lang at saka si Madam Leni, tsaka papayag. Pero for now, ang dami dyan. Ang dami siguro makikita. Bukas din daw ang oposisyon sa girl power tandem sa 2028. Bakit hindi? Dahil si Senator Risa naman kung titignan mo yung kanyang performance sa Senado napakagaling naman siyang bilang isang policy maker. Kaya meron ding kakayahang mamuno si Senator Risa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.